The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, morning, Pastor Jeff. Good morning. Yes, good morning, Cha. Good morning, Ted. Good morning. We're back. Yeah, And good morning. welcome home. Yun na nga, welcome to Manila again, Pastor. At nakaabang pa rin Yes. ang ating mga kapatid. Nasa Kabanatuan ka man o nandyan sa Maynila, lalong-lalo na itong si Nanay Dory Castor, na nanay ni Yuri, ang aming kasamahan dito. Nag-aantabay din o nakaantabay din sa iyong magandang balita ngayong Miyerkules na, Pastor. Yes. Well, batiin ko lang muna happy birthdays kay retired US Navy Commander. Yan. Si Rod Katabay of San Diego, California. Happy birthday po. Kaibigan niya, bayaw yan ang ating kaibigan si Joel Briones. Tayo po ay nasa serye na Close Encounters, yung mga taong nakaharap si Jesus at tuluyan na bago ang buhay. Ito po kasi yung tema na to. Hindi ngunit pala simba ka, hindi ngunit nagko-quote ka ng mga Bible verses, maka-Diyos ka na. In fact, sa simbahan na anchor na aking pinapastor, like ko sinasabi, you may be in church but not in Christ, you are in danger. Ibig sabihin po, hindi ngunit sa simbahan ka pero hindi mo naman talaga pinapamuhay si Kristo kasi ang basihan niyan, hindi yung marami kang Bible verses na kino-quote, hindi yung nasa simbahan ka, nababago ba yung buhay natin? Namumuhay ka ba according sa will at katuruan ng Diyos? Yun po yung talagang basihan. Kaya nga po, since Monday, meron tayong mga taong na-encounter ni Jesus sa Biblia at totally na bago ang buhay. Ngayon naman po, ito isang kwento na isang prostitute, isang babaeng makasalanan sa lugar niya at inanyayahan si Jesus minsan kumain ng mga Fariseo sa bahay nila. At pagpunta rin ni Jesus, yung babae, nasa loob ng bahay kasi kumakain sila no, normally nasa parang garden. Okay? And then mga medyo naka-lean sila, nakadapa habang kumakain. Merong kutsyon na mga unan. So si Jesus po ay nandun, lumapit ang babae, iyak ng iyak, pinunasan yung paa niya ng buhok ng babae na puno ng luha at binasag yung isang alabaster jar. Lalagyan po ito ng pabango na sobrang mahal. Pag meron ka alabaster jar, malamang pinamana sa iyon o ipapamana mo to sa susunod na generasyon dahil doon pa lang parang buhay ka na. Nung binasag niya ito, marami nang hinayang. Ba't ipinunas lang sa paa ni Jesus? Katulad ng mga Pariseo, sayang yung pera. Yung mga tao nakakita, ano ba yan? Makasalanan yung babae, ba't pinapayagan niyang hawakan siya? At doon na nag-preach si Jesus about sa dalawang may utang na parehong pinatawad, isang maliit at isang malaking utang. Sabi niya, sino ang mas magiging mapagpasalamat? Of course, yung may malaking utang. Kaya pag tinignan nyo, sabi ni Jesus, itong babae na to, nung pumasok ako dito sa bahay nyo, walang ginawa kundi umiyak, tumangis, magsisi, punasan ng pa ako ng luha niya at binamaguhan pa ako, inanoint pa ako ng pabango. Kaya samantalang kayo, puro panghusga ang ginawa nyo. Kaya pag tinignan natin, ano ba yung willing tayong basagin sa harapan ni Jesus? Yung babae na to, ang kanyang sarili, nagpakumbaba siya, binasag niya yung mamahaling jar na lalagyan ng mamahaling pabango at pinuna sa paa ni Jesus. Willing siyang ibigay lahat ng mahalaga sa kanya, inoffer niya dito kay Jesus. Kaya pagkatapos na sabi ni Jesus, pinatawad na ang marami mong kasalanan, babae. Kaya pag tinignan nyo, ang paglapit po kay Kristo ay pagbibigay ng ano ba yung iniidolo natin, ano ba yung mga idolatry natin, career ba yan, relasyon ba yan, ng mga mali, okay, career na illegal at immoral. Pag inoffer mo yan kay Kristo at willing kang basagin yan, at wala kang pakialam basta ikaw lang Jesus ang aking Diyos, then parang katulad ng babae na to, magkakaroon tayo ng genuine encounter kay Jesus. Kaya nakuha niya yung kanyang pinunta, pinatawad ang kanyang mga kasalanan, and ngayon po nasa langit ang babae na to. Ang lesson lang po sa atin ngayon, maaaring ikaw ngayon nakikinig, may mga bagay kang alam mong mali, ngunit ayaw mong idulog kay Jesus. Alam mong illegal at immoral, alam mong may sabit to, pero ayaw mong i-offer kay Jesus. Ayaw mong basagin itong mga bagay na to. Pero si Jesus po, yun ang pinakagusto niyang basagin mo sa harapan niya. Ano ba yung kaagaw ko dyan sa puso mo? Ano ba yung mga idols dyan na kailangan mong basagin upang ako ay ma-encounter mo ng tuluyan? Kaya ito po yung verse natin ngayon sa Salmo 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang ganda ng verse na to. God is close to the brokenhearted and He helps those
who are hopeless. Kaya kung ikaw ngayon nagdadalamhati, gusto mong basagin itong idolo mo sa harapan ni Jesus, tutulungan ka niya upang mapalakas ang iyong loob na labanan ito. Again, Salmo 34:18, malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Tayo manalangin, Panginoon, tulad ng babae na to, siya po'y lumapit sa iyo ng basag. Lumapit siya sa iyo na broken and all upang gawin mong buo. Kasi Lord, we need to go to the breaking before the breakthrough. Madalas gusto namin yung breakthrough sa pera, breakthrough sa healing, breakthrough sa relationship, pero ayaw namin ng breaking. Pero Lord, gusto mo kaming lumapit sa iyo na basag ng may humility na hindi namin kaya to apart from you. So tulungan mo rin, Lord, ang aming mga kababayan, aming mga leaders, Lord God, na patuloy na nagbangayan, Lord, pagbigyan mo sila ng encounter sa iyo upang maging buo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa aming pakikinig sa aral na ito. Lord, gabayan niyo po kami today to do good and do better. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmimisyon at gabayan niyo po ang aming mga takapakinig na nag-aabang po sa segment na ito araw-araw at gabayan niyo po ang aming bayan sa aming hinaharap na pagsubok. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Bottom line, mga kapatid, ano ha? Do good and do better, Brad Jeff. Salamat na marami muli sa iyong paalaala. Yes, anytime. Pinapaalalahanan ko rin na aking kapatid na sa pananampalataya, Harold De Leon, do good and do better in Christ. Yun. Amen. Amen. Salamat na marami sa paalalang yan. At hanggang doon na lang tayo. Tama. Hanggang doon na lang tayo. Alam nyo na At yun. May naghihintay sa atin na mahalagang mga interview ang aking mga kapatid. Si Ted at si Chacha. Yan. Hanggang doon na lang po tayo. Baka ho kasi tayo kung saan pamapadpad. Tama. Pero klarong-klaro na po ang kanyang mensahe. And again, salamat na marami, Brad Jeff. Alam namin na marami sa atin ang nag-aabang nga nito dahil dito humuhugot nga ng inspirasyon araw-araw. At ito po ang aming laman lagi sa ating What's on Your Mind. Ang ating papremyo, minimum 2,000 pero higit sa lahat po, mga kapatid, yung mensahe. Umaabot po ng iba, higit po sa 10,000, 20,000 ang premyo. Pero Yes. again, yung pong bottom line dito, yung pinaka-importante po, yung message ni Brad Jeff. Alright, Brad? Amen. Yes, salamat again, Brad Ted. Yung aking kaibigan na si Joel, pinababati lang retired US Navy Commander Rod Katabay ng Uy. San Diego, California. Thank you for listening. Every day to nakikinig sa US akin Navy. to. US Navy siya, ha? Yes, US Oo. Navy to. So si nakabase Rod siya Katabay. sa San Diego, no? Kung saan nandun nga yung naval base, no? San Diego, California. All right. Brad. So sir, thank you for watching. Thank you so much, Brad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.